Hello! Welcome to Kawali Pinoy. Today, gagawa tayo ng napakasarap na pork chops. Ituturo ko sa inyo kung paano ang trick na gawin siyang crispy and juicy. For this recipe, gagamit tayo ng center cut pork chops. Mga 1/4 inch thick ang mga to. Ang first step natin is ikakat natin yung ribbon dito, ng fat dito, to keep the pork chops from curling. Mag-i-incision lang tayo ng maliit, mga around, mga 2 to 3 inches apart. Yan. After natin ma-prepare yung pork chops, isi-season natin ng salt. Gumamit ako dito ng kosher salt at pepper. Pwede rin yung lagyan ng garlic powder, magic sarap, or whatever seasoning na gusto nyong ginagamit sa pork chops. So, ayan. After natin siya na-season, lalagyan natin siya ng egg white. Ito ang trick kung paano magawin na juicy ang yung pork chops. So, lalagyan na natin siya ng egg white. Parang velveting ang tawag dito. So, lalagyan natin siya ng egg white. I-marinate lang natin sa refrigerator for about mga 10-15 minutes. Pagkatapos natin minarinate ang pork chops sa salt and pepper at egg whites, tatakpan na natin siya at i-refrigerate for about 10 minutes. So while nasa refrigerator ang pork chops, mag-iinit na ako ng ating oil dito. Gumagamit ako ng avocado oil which has a high smoke point na perfect para sa deep frying, pero pwede ka rin gumamit ng corn oil or vegetable oil. Mainit na yung ating oil at ready na rin ang ating pork chops na marinate na for about 10 minutes. So, lalagyan natin siya ng cornstarch. Ito ay pampalambot rin sa karne at the same time, nagbibigay ng crispy coating. So, ihahaluin ko lang sa kamay ko na malinis. Paghahaluin lang natin hanggang ma-coat ng cornstarch lahat ng mga pieces. Nag-add siguro ako ng mga 1/4 cup ng cornstarch dito. Ayan. Naka-coat na yung ating mga pork chops at mainit na rin yung ating oil at hawak ko na rin ang aking pantakip para walang tilamsik. Ipipirito na natin ang ating mga pork chops. Ayan. Make sure na mainit na talaga yung oil at huwag i-overcrowd ang pan. Para sa ganun, hindi bababa yung temperature and it will keep para crispy ang mga pagkain. So, i-check na natin siya. Ayan na, crispy na siya. Ayan, perfect. Golden brown na. At, yeah. So, make sure for best result, pag nagpa-fry, make sure na enough yung mantika na ginagamit. Ayan, para talagang crispy, dapat deep fry talaga. Ayan na. Malapit ng maluto. At ang best way is to drain sa wire rack. No? Pagpasensyahan nyo na ang ating gamit na pan. So, dito natin siya ilalagay para mag-drain ng properly ang oil. Ready na to. I-check na natin. Ito na. Wow, look at that. Crispy, crispy. Yan, wow. Nakikita ba? Yan, tignan natin ng isa. Ito na rin. Okay. Yan, crispy, crispy. Sa next batch natin, iluluto na uli natin ang next batch. Paiinitin ko lang itong oil again para bumalik sa 350 to 375 degrees. Mainit na yung ang oil uli at ilalagay ko na ang second batch natin. Ayan. So ito, pwede na. Ready to flip na. Ayan, golden brown na siya. Ito-turn na natin para sa kabila naman ang maluto. There you go. Wow. So, ready na to. Ayan. Wow. Look at how crispy.
Napaka-crispy nito. At juicy rin. Iti-taste test natin mamaya. Look at that. Habang pinapalamig natin ng konti ang ating pork chops, gagawa tayo ng sausawan. Simple lang ito. May suka, puti. Vinegar natin. Lalagyan natin ng pipino. Red onions. Gumamit ako ng jalapeno peppers. Pwede rin kayong gumamit ng siling labuyo. Garlic. Asin. Paminta. At konting asukal to balance the flavors. Ayan, brown sugar ang ginamit ko dahil I like the molasses flavor. At ang ating special ingredient dito na nakakapagpasarap talaga is coconut juice. Ayan. Yan ang ating masarap na sausawan. Masarap ito sa inihaw na isda or piniritong pork chops like ng kakainin natin ngayon. Narito na ang ating masarap na pork chops. Crunchy sa labas, but napaka-juicy. Juicy pa rin. Tender and juicy dahil doon sa ating technique na ginagamit. At napakasarap sa suka. Sausaw natin sa suka. Napakasarap. I hope you try this recipe. Napaka-easy gawin at siguradong magugustuhan ng buong family. I'll see you again next time. Follow for more.